Dinadala ka nila para bantayan ako, di ba? Sinusundan mo ako. Ano? Nagkataon lang. Nagkataong inutusan ka ni Lola na sundan ako. Lola mo? Hindi. Hindi ko alam na naniniwala pala ang lola mo tulad ng pagkakataon. At hindi ko siya kilala o nakita man. So anong ginagawa mo rito? Inutusan ako ng amo ko na bumili sa butika. Anong floor ka? Dun sa 6th floor. Niloloko mo ko, hindi ba? Parehong floor lang ang pupuntahan natin. Pasensya na. Excuse me. Sa tingin ko medyo matagal-tagal tayo mananatili rito kaya magpapakilala ako. Ako si Fiorella. At ikaw? Pedro. Biglang dumating si Pedro na may ngiti sa mga labi at nagsasabi ng mga salitang puno ng pagmamahal. Pagmula noon lumiwanag muli ang buhay ko. Ibig sabihin, ikaw yung lalaking... Ang ano? Ikaw ang lalaki sa ating dalawa, di ba? Gawa ka ng paraan. Ewan ko ba? Ganon? Okay, masaya ka na? Anong ginawa mo, ha? Kaya ko rin gawin yan. Kung gusto mo, pindutin ko rin yan eh. Oh, kita mo? Tao po! Tulungan niyo kami! Nakulong kami rito! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tinatanggap nila ang trabaho. Walang kwenta yung ideya niyong yan, Don Vittorio. Mas tamang sabihin pinakakawawa. Pinapunta mo rito sa Mexico mga Italyana. Kahit na hindi mo sila kilala. Ngayon gagastos ka sa walang kwentang private detective para hanapin sila? Di pa rin ako susuko ng ganun lang. Sana maunawaan mo ang sitwasyon ko ngayon. Sigurado sa oras na ito, naroon sila sa Las Vegas. Magpapakasal sa kung sinong lalaki. Siguradong ubus na pera mo. At ang roleta, Mr. Vittorio. Pag nangyari yon, makichicharo ng uso mo. Magtiwala ka sa akin. Huwag ka na kumuha ng private detective dahil hindi mo na kailangan. Yes, Detective Zacarias. Nasa akin ang kailangan mo. Ang tinutukoy ko ay ang dalawang Italyana. Fiorella at Gianna Bianchi. Paano tayo nakasisigurong di sila nagsisinungaling? Paano sila makakapagsinungaling? Anak sila ng kaibigan ko. Paano kung nahack lang nila yung email address? Paano kung sa simula pa lang ay niloloko ka na nila? Okay? Paano kung pakana pala yun ang pinuno ng Italian Mafia para magbigay ka ng pera? Para kumita sila? Nakalimutan ko tawag sa kanila eh. Kachora! Kachora! Ang tawag doon, Camorra. Camorra. Saka imposible yon. Ayon sa airline, dumating na rito sa Mexico ang dalawang yon. Nagawa rin nilang lokohin maging ang airline. Boss, sumpaman, makapangyarihan ng mga mafiyang yon. Sa tingin ko, mabuti pang huwag na natin silang hanapin bago pa tayo magkaroon ng malaking problema. Pwede ba tigilan mo na ang mga yan? Naiinis na ako. Pasensya na, Detective. Ito kasing tauhan ko, iniinis niya ako. Oo naman, handa akong gumastos kung kinakailangan. Wala akong pakialam kung magkano, basta't matagpuan lang Tama ka, kailangan mo huminto sa trabaho dahil sa pagbubuntis mo. Sinabi nila sa akin na huminto na sa trabaho dahil manganganak na ako. Wala akong sapat na pera para magdemanda. Ang magagawa ko ngayon ay ipadala ang resume ko sa mga kumpanya at umasang sana'y magkatrabaho. Ano ba naman yan? Pero sa isang banda, malaki ng oras mo para alagaan ang sarili mo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayong magiging ina ka na. Alam mo ba? Kapag nagbuntis na rin ako, magpipiesta ako ng bonggang-bongga. First time kong narinig sa'yo na gusto mo na magka-baby. Hindi naman. Naisip ko lang naman yon. Kapag nangyari, napakagandang dahilan para maisip ni Pedro na mag-propose para magpakasal sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi magandang ideya ang magbuntis para lang pilitin na lalaking pakasalan ka. Tingnan mo ko, heto, buntis na. Pero di tinatanong kung gusto kong magpakasal. Well, iba si Pedro ko sa kanya. Makikita mo, kapag nagkaanak na kami, titigil na siyang ilihim ang aming relasyon. Ano na? Sinasabi ko sa'yo walang signal. Pahiram mo kasi sa akin. Sinubukan ko na maraming beses pero wala talagang signal. Natural lang sa cellphone na mawalan ng signal sa loob ng elevator. Pero hindi lagi. Minamalas tayo. Kailangan natin maghintay. Patunugin na lang natin ang alarm baka sakaling may makarinig. Maghintay?
Gano'ng katagal tayo maghihintay? Ilang oras tayo nakakulong dito? Ano ka ba? Ilang minuto pa lang tayo Ano? rito. Di pwede. Sa tingin ko nauubusan na tayo ng hangin. Mahirap na huminga. Kailangan natin makalis dito. Tao po! May tao ba dyan? Tao po! Miss, pwede ba huwag kang sumigaw? Anong ginagawa mo? Susubukan kong buksan ang pinto. Delikado ba yan? Gusto mo makalabas? Oo. Asikasuhin mo muna relasyon nyo bago mo isiping magkaroon ng baby. Ginawa ko niyan. Sa loob ng 2 taong araw-araw kong ginawa ang lahat na makakaya ko para sa relasyon namin ni Pedro. No, Tanya. Ang ginawa mo ay kunin lang ang atensyon ni Pedro. Ang pag-inom ay hindi paraan. Lalo na ang pagbubuntis ng anak niya para pakasalan ka. Umiinom ako sa dahilang nangangamba ko na hindi niya ako mahal. Pero sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya. Maghintay ka lang. At iwasan mo ang mga biglang pagpapasya para hindi ka magkaproblema. Mhm. Alam mo, ang nakapagpapalungkot sa akin ay yung ikinihihiya ko ng boyfriend ko. Ayaw niya akong ipakilala sa pamilya niya bilang nobya. Nararamdaman ko, makikilala ko rin sila balang araw. Pagkasal na kami. Tanya, kung sa tingin mo hindi ka seseryosohin ni Pedro, makipaghiwalay ka na sa kanya. Baliw ka ba? Hindi ako makikipaghiwalay kay Pedro. Hindi ko kayang mabuhay nung wala siya. Hoy, may tao ba dyan sa loob? Walang sumasagot pero narinig ko yung alarm. Baka naman, hinimatay na yung tao sa loob. Huwag mo itapat ang ilaw sa mukha ko. Nininervous ako kapag ginagawa mo sa akin yan. Pasensya na, nakalimutan Ilayo ko. mo nga sa akin yan. Anong gagawin natin para mailabas ang taong nakulong? Kailangan natin buksan ang pinto. Hawakan mo. Itapat mo ang ilaw sa akin Sige. habang binubuksan Sige. ko ito. Ha? Oh, Sige. Naku, Diyos ko. Huwag sa mukha ko. Sinabi ko na sa'yo nininervous ako. Ay, pasensya na talaga, Reynaldo. Anong ginagawa mo? Pasensya na pero talaga Ay, mahirap. kung sino man ang nakulong sa elevator, huwag ka mawawala ng pag-asa. Alam ko mahirap. Alam ko ring delikado. Dahil maaari ka Teka, mamatay ng sandali. suffocation kapag di Huwag mo namin sabihin nagawa. sa kanila yan. Isipin mo na lang kapag narinig yan ng mga tao sa loob. Kailangan manatiling kalmado ng mga tao sa loob para hindi sila mataranta. Naiintindihan mo? Para walang masaktan sa kanila. Kaya hindi sila dapat mataranta. Pero naniniwala ako mas mabuting Oo, katotohanan pero kaysa sa kailangan natin silang kasinungalingan. tulungan. Kung may nakakarinig sa akin, sundin mo ako. Huminga ka na malalim. Mag-meditate ka. Pakinggan natin. Baka naman hindi sa palapag na ito. Baka naroon sila sa kasunod nito. Tama. Bakit narito ka pa? kasi Akala ko susunod ba ka sa aakit ka akin. ng Alam mo hagdan? namang nasa panganib ang buhay ng tao. Kailangan magmadali. Ano Nakita ka ba mo naman ang pa ako. Halika, Oh? bilisan mo na. Eh, hindi ko kaya tumakbo eh. Sige na, mauna ka na. Susunod ako. Subukan mo makipag-usap sa kanila. Ang galing! Bumubukas na! Hanggang dito lang ang kaya ko. Lalabas na ako. At pagkatapos, hihilahin kita palabas. Hindi mo ako iwan dito, di ba? Siyempre naman. Ikaw naman, Sandali lang. ibigay mo muna sa akin yan. Subukan mo lumabas. Daan-dahan. Ayan. Mag-iingat ka. Ayan. Okay, konti na lang. Okay ka lang? Oo. Medyo nahirapan lang ako. Dahil ang katawan ko hindi kasing payat mo. Salamat. Maraming salamat sa'yo. Kayo ba yung nakulong sa loob ng elevator? Ay, okay ka lang ba, Sorry, Ina? Naldo. Fiorella, okay ka lang ba? Naku, opo, okay Okay lang ka ako. Ang lalaking ito ang nagligtas sa akin. Tinulungan ko lang siya makalabas. Ay, salamat. Okay lang po ba kayo, sir? Okay naman. Okay naman, salamat. Okay Madam, lang. nakulong kami. Biglang huminto. Kaya nakulong kami tapos unti-unti na ako Sinabi ko na nasuffocate. sa iyo eh. Oh, Alam Diyos ko ko. makakalabas ka nga dyan. Dahil alam ko mananalangin ka sa Diyos para iligtas ka sa tuwing nasa panganib ka. Dahil sa tulong ng Diyos. Oo, Dahil sa tama ka. Diyos. Ay, okay ka lang talaga. Sigurado po ako. Ay, Salamat, subukan salamat, mo madam. mag-relax. Ay, Reynaldo, hindi ba sabi Pero ko sa'yo na bakit? ipaalala Hindi mo ko sa naman akin yung sagutin yung dahil ikaw ang nagluluto. Alam mo ba kung gaano Salamat kamahal ka. ang gas ngayon? Ha? Ay, mauna na Salamat ako. po. Sige, Maraming tawag mo salamat akong sa iwan. inyo.
O, paano na? Kailangan ko na umalis. Ang mga gamit ko. Oo nga pala. Heto, pasensya na. Salamat. Sinusundan mo na naman ako. Hindi kita sinusundan. Ay, nasa na kaya si Pedro? Siya lang ang taong gusto kong makita sa boring na lugar na to. Bakit? Di ka ba kontento sa atensyong binibigay ng pamilya? No, ayoko sa kanila. Si Pedro lang naman ang exciting sa lugar na to. Well, hindi lang naman ikaw nag-iisip ng ganyan, hindi ba, Sonia? Anong sinasabi mo, Federica? Well, hindi ba't bilang asawa ni Osvaldo ay nagkaroon ka ng pagkakataong mapalapit kay Pedro? Oh, syempre naman hindi. Hindi ko itatangging napakagwapo ni Pedro pero nagpakasal ako ng hindi dahil doon. Oo nga naman. Dahil ginawa mo ang lahat, huwag ka lang tumira sa kalye. Wise ka dahil pinili mo ang galing sa mayamang pamilyang Angeles. Well, sabihin mo nga sa amin kung anong klaseng pamilya ka galing. Kahit aso rito, alam kung saan ka kabilang, no? Tama yan, sirain niyo ang isa't isa. Para mawalan na ako ng trabaho na sirain kayong lahat. Mga mababang uri. Sa tingin ko kayong dalawa, nababaliw na. At isa pa, alam ko naman nagkukunwari lang kayo. Oh, talaga? Pareho lang kayo attracted kay Pedro. Ay, naakusahan mo ako ngayon? Ikaw ay naive, na akala mo inosente ay tanga. Baka ang ibig mong sabihin ay naif. As in if. Oo nga, sinusubukan mo mag-aral ng French, Sonia, pero for your info, that word is pronounced with the F at the end. Pwede ba huwag niyong baguhin ang usapan? Alam ko may gusto ka kay Pedro. Oh, me? Oh, please. No. Seryoso ka ba? Hindi pwede dahil pamangkin ko siya. Interesado ako sa kanya dahil miyembro siya ng pamilya at siya ang nagpapatakbo ng lahat ng negosyo ng pamilya kaya heto mayaman pa rin kami. Well, sana wag siya umalis ng rancho ito. Nakakahiya talaga kayo. Narinig kong mas gusto mong makipagrelasyon sa mga lalaking mas bata sa'yo. Siguro kung hindi mo siya pamangkin, gugustuhin mong magkaroon ng intimate relationship kay Pedro, di ba? Ha? Sorry to disappoint you, pero hindi ako tulad mo. Anyway, si Pedro at ako ay malayong magkamag-anak. Dalaga ako, walang masama kung kami magkakatuluyan. Yan ay kung bibigyan kita ng pahintulot. Dito rin ang direksyon mo? Oo. Ano kasi nara ng apartment ni Ma'am Tanya? At bakit pupunta ka sa apartment niya? Ibibigay ko to sa kanya. Inutos niyang bilhin ko to sa butika. Pero kung gusto mo, ikaw na magbigay. Paano mo nalaman sa apartment na yun ang aking punta? Kasi dahil ikaw si Mr. Pedro, di ba? Oo, ako si Pedro. Anong sinabi sa'yo ni Tanya? Wala. Alam mo ang pangalan ko. At alam mo rin na dito sa apartment na ito ang punta ko. Ano pa ang alam mo? Mister, sinabi mo sa akin kanina ang pangalan mo. Nakalimutan mo na ba? Ano pang alam mo? Pedro, Nagdadalang tao si Tanya. liligtas kita. Halika. Halika! Magkakaanak tayo. At sana matanggap mo kaming dalawa. Dahil mamamatay ako sa lungkot kung iiwan mo kaming dalawa, Pedro.